Habang ginagawa ko tong video na to, hindi ko pa alam yung official SRP ng Vivo V50 Lite. Depende kung anong configuration ang piliin mo. Pero nagbigay ng hint ang Vivo sa kanilang Facebook page na starts at 13,999 pesos. Pero again, hindi ko alam kung anong configuration yon. Pero good price yun, di ba? Tapos available na for pre-order itong phone na to hanggang April 25. Okay, so ito yung box ng Vivo V50 Lite 5G. So maliban dito sa comes with AI, wala naman na tayong makitang kakaiba sa box ng phone na to. So open natin. So una natin makikita ay yung mismong phone na nakabalot. Okay, tabi muna natin yan. Tapos dito sa ilalim, meron tayong jelly case na makapal-kapal. Meron tayong documentations, 90 watts na charging brick na USB-A yung port, USB-C to USB-C cable, at yung kanyang SIM ejector pin. Tanggalin natin siya sa kanyang balot. So, nandito sa ating colorway guys ay itong titanium gold. Sobrang ganda rin at napakalinis tingnan. Pero maliban dito sa titanium gold, meron pa tayong fantasy purple, silk green, at yung phantom black. According to Vivo guys, meron itong IP65 na rating, so dust and water resistant tong phone na to. At meron pa siyang MIL STD 810H na military grade protection. Ngayon kapag uusapan yung overall na design nitong phone na to, napakasimple lang talaga. Wala na tayong special na makikita. Maliban sa kanyang matte finish na likod, so hindi kapitan ng fingerprints o ng alikabok. Tapos glossy yung kanyang frame. So makikita natin dito sa may right side, yung kanyang volume up and down buttons, power lock button. Dito sa taas yung secondary speaker, pati yung secondary microphone. Sa kabilang side naman, malinis na malinis. Tapos dito sa may ilalim, yung kanyang USB-C port, main mic, yung kanyang SIM tray, at yung kanyang main speaker. Dito naman sa may harap, makikita natin na meron tayong pre-installed na screen protector at yung kanyang bezels ay almost 100% proportion naman. Konting-konting sobrang konti lang na kapal o mas makapal yung chin niya compared dito sa kanyang forehead. Konting-konti lang, halos hindi na natin yan mapapansin. Tapos, tamang-tama lang din naman yung laki ng kanyang selfie or punch-hole selfie camera. At sobrang ganda guys ng speaker ng phone na to kasi kapag tinodo natin yung volume niya, aabot siya ng 400% na audio boost. So, sobrang lakas, sobrang linaw. Ngayon, pag-usapan natin guys yung isa sa main highlight nitong Vivo V50 Lite at yan yung kanyang battery performance. So, 6,500 mAh lang naman guys yung capacity ng phone na to at 90 watts yung charging speed niya. So far, spoiler lang, ito yung may pinakamataas na screen on time ngayong 2025 yet, no? Sa lahat ng mga phones na test ko so far, ito yung may pinakamataas na SOT. Comment nyo dyan sa baba, ilan yung naiisip niyo yung SOT ng phone na to? Na-comment mo na? Sige, tingnan natin. Ito guys, tingnan nyo naman. 22 hours and 19 minutes. Ang tindi. Almost 24 hours na bukas pwede itong phone na to. Antindi, di ba? So, hindi tayo magpapwersa na i-charge agad-agad itong Vivo V50 Lite kasi hindi siya ganun kabilis malobat. Kaya hindi madaling madedegrade yung battery. Kaya matagal natin magagamit itong phone na to. Ngayon, pagdating sa charging, 18 to 100%, 56 minutes ko lang na-charge yung phone na to. At considering guys na 6,500 mAh yung capacity niya, yung charging speed na yan, mabilis talaga. At ang maganda guys sa battery setting, binigyan tayo ng option ng Vivo kung gusto natin gamitin palagi yung fast charging. Kung hindi naman natin kailangan ng palaging mabilis na pag-charge, halimbawa, i-charge lang natin itong phone na to habang natutulog tayo, huwag na natin i-enable. Maaalagaan pa natin yung battery health ng ating Vivo V50 Lite. Tapos makikita natin dito yung maximum capacity. So if ever in the future, matagal natin ginagamit ng phone na to, mamomonitor natin kung kailangan na ba nating palitan yung kanyang battery. At if ever na kailangan natin itong ipamana sa iba, pwede nating ipakita sa kanila na okay pa yung kanyang battery health. Next naman natin pag-usapan dito sa V50 Lite ay yung kanyang camera performance. 50 megapixels, f1.8 na may Sony IMX882 na sensor yung kanyang main camera. Yung kanyang ultra-wide naman ay 8 megapixels. Tapos yung front-facing camera ay 32 megapixels.
Pagdating sa display, meron tayo ditong 6.77-inch AMOLED Full HD Plus resolution at aabot ng 120Hz yung max refresh rate. 1,800 nits naman yung kanyang peak brightness. Ngayon pagdating sa settings ng kanyang refresh rate, meron naman tayo ditong tatlong option. Gusto natin yung FunTouch OS na yung mag-decide kung ilang refresh rate yung kailangan natin. Dito lang tayo sa Smart Switch. Kung gusto naman natin i-lock to 60Hz lang or 120, ito naman dalawa yung pwede nating piliin. Ngayon pagdating sa behavior ng kanyang refresh rate, makikita ninyo na kapag ginagalaw natin display 120, pero ilang segundo lang, bababa na siya to 60Hz. So makakatipid tayo sa battery. Pwede rin tayo magtimpla ng kulay dito. Meron tayong standard na preset, tsaka professional at bright. At pwede nating matimpla yung color temperature kung gusto natin. At nakakatawa din na may utilize natin yung kanyang magandang display kasi yung wide voice security natin ay level 1 at Full HD naman yung ating max playback resolution. Pagdating naman sa performance, naka-Android 15 na tayo dito out of the box. FunTouch OS 15 yung kanyang skin. Dimensity 6300 naman yung ating chipset. LPDDR4X yung ating RAM. At UFS 2.2 naman yung ating storage. At kagaya ng kuya nito na Vivo V50 5G, itong Vivo V50 Lite ay aabot din ng Android 18. Technically, kasi sabi ng Vivo, up to 3 major Android upgrades yung matatanggap nito. At pwede pa rin natin gamitin guys yung extended RAM pero naka-fix siya to 8GB. So on top of 8GB na physical RAM dito sa unit na nireview ko, pwede pa siya madagdagan ng additional 8GB na virtual RAM. At tinukuha nating Antutu score kapag hindi natin ginamit yung kanyang virtual RAM or extended RAM, 438,849. At kapansin-pansin naman na tumaas ng kaunti guys nung ginamit na natin yung kanyang virtual RAM, 442,214. So kung kailangan niyo ng additional RAM, hindi kayo mag-aalala na babagal yung performance kapag ginamit yung extended RAM. At tingnan niyo naman dito sa result ng wildlife stress test, yung battery niya nabawasan lang guys ng 1% at nadagdagan lang tayo ng 5 degrees. Ngayon pagdating sa performance niya dito sa Asphalt Unite, eh okay naman, hindi niya na-generate lahat ng graphics pero decent naman yung itsura. So, yung mga basic games, casual games, eh, kaya naman patakbuhin. Huwag lang tayo umasa na magiging maganda yung graphics niya kasi hindi naman ganun ka-powerful yung Dimensity 6300. So, yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Vivo V50 Lite 5G. So, sa tingin nyo ba magugustuhan nyo itong phone na to? Comment kayo dyan sa baba. Ulitin ko lang, starts at 13,999 pesos yung presyo ng phone na to. If ever na makakuha ko ng additional information habang ini-edit ko tong video na to, eh, papalitawin ko na lang somewhere dito sa screen yung official SRP niya. Pero, ayun nga, starts at 3999. Sa tingin nyo ba sulit yung phone na to para sa presyo na yan? Comment nyo dyan sa baba. Kung humahanap kayo ng phone na sobrang ganda ng battery performance, maganda yung design, maganda yung display, at matagal yung magagamit kasi 3 major Android upgrades yung marireceive nito, eh baka Vivo V50 Lite na yung kailangan ninyong i-consider. Yes, may kamahalan siya ng konti compared sa ibang mga phones na ganito rin yung specs. Pero, i-consider nyo guys, maganda rin ba yung battery performance ng phone na yun? O mas maganda pa rin yung V50 Lite? Eh, kumusta yung kanyang IP rating ng phone na kino-compare mo dito? Maganda rin ba compare dito? So, lahat yan nakakombo na dito sa V50 Lite. Magandang ingress protection, matagal na software update, magandang battery performance, at decent na camera performance. At syempre yung display, naka-AMOLED na tayo dito. So, para sa akin, hindi ko questionin na 3999 yung presyo ng phone na to. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot sa ating unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.